Magandang araw mga bata! Ngayon ay tatalakayin natin ang asignaturang Filipino sa Grade 2, Unang Markahan, Module 6, Salitang Ugat. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang makapagyayaman ng talasalitaan sa pamamagitan ng paghanap ng maikling salitang matatagpuan sa loob ng mahabang salita at bagong salita mula sa salitang ugat. Ang salitang ugat ay isang payak na salita na walang panlaping inilagay. Ang salitang ugat ay makikita sa mahabang salita dahil ito ay dinagdagan na ng panlapi. Ang payak na salita sa isang mahabang salita ay tinatawag nating salitang ugat. Ang pag-unawa sa binasa ay isang paraan upang makilala natin ang salitang ugat na nakapaloob sa mahabang salita. Subukin. Piliin at isulat sa sagutang papel ang salitang ugat na matatagpuan sa mahabang salitang nakasulat. Unang bilang, nagyayaan. Ano kaya ang salitang ugat? Aya, yaya, maya, kaya. Ano ang iyong sagot? Tama, yaya. Ang salitang yaya, ang salitang ugat. Sa salitang nagyayaan ay meron ng panlaping nag at saka an. Kaya kung tatanggalin natin ang panlaping nag at saka an, maiiwan ang salitang ugat na yaya. Pangalawa, tindahan. Ano ang salitang ugat? Tinda, ahan, inda, dahon. Tama, tinda. Naging tindahan ito dahil dinagdagan ng panlaping han. At kung tatanggalin natin ang panlaping han, ito ay magiging tinda na lang. At ang salitang tinda, ang salitang ugat. Pangatlo, kagubatan. A. Gubat, agob, bata, ata. Ang tamang sagot ay gubat. Tama. Pang-apat, kaligtasan. Kali, tasan, iatas, ligtas. Tama, ligtas. At panglima, mabilisan. Isa, bilis, lisa, lisan. Tama, bilis. Salitang ugat. Alam mo bang mula sa mahabang salita ay maaari tayong makahanap o makabuo ng maikling salita? Iyan ang ituturo sa iyo ng araling ito. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging palabasa. Sa bawat babasahin na ating binabasa, tulad ng salaysay, kwento, at iba pang babasahin, ay may mga maikling salita na nakapaloob sa mahabang salita na tinatawag nating salitang ugat. Dapat mo itong malaman at maunawaan. Balikan. Pagsamahin ang mga pantig upang makabuo ng salita. Isulat sa sagutang papel ang nabuong salita. Unang kahon. May mga pantig na ma, da, at li. Ano kaya ang pwede nating mabuong salita? Tama, madali. Ma, at in. Anong salita kaya ang maaari nating mabuo? Tama, kumain. Sige nga,
Ikaw nga ang sumagot sa pangatlo, pang-apat at pang-limang kahon? Sagutin mo na. Tuklasin. Naranasan mo na bang magbakasyon? Saan-saan ka na ba nakarating? Basahin natin ang kwento at alamin kung katulad ka rin ng mga tauhan. Basahin ang kwento at unawain itong mabuti. Ang bakasyon ng magkapatid. Sabado, maagang nagising ang magkapatid na Ellie at Joy. Masaya sila dahil ito ang unang pagkakataon na magbabakasyon sila sa probinsya ng kanilang lolo at lola. Natutuwa ako dahil makakadalaw na tayo kina lolo at lola, sabi ni Joy. Handa na ba kayo mga anak? Tanong ng ama. Opo, ang sagot ng magkapatid. Tara na upang maaga tayong makarating sa ating patutunguhan, sambit ng kanilang ama. Masaya silang sumakay nang dumating ang pampasaherong bus. Habang naglalakbay, nakita nila ang kagandahan ng kapaligiran. Nakarating sila sa probinsya ng ligtas. Agad na pumasyal ang magkapatid sa bukirin ng kanilang lolo at lola. Naging masaya ang kanilang bakasyon ng magkapatid. Suriin. Sagutin ang sumusunod na mga tanong tungkol sa binasang kwento. Bilugan lamang ang letra ng iyong sagot. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Ellie at Joy. B. Tatay at nanay. C. Ellie at Mel. Pangalawa, saan pupunta ang magkapatid? A. Sa Maynila. B. Sa bukid. C. Sa probinsya. Pangatlo, ano ang gagawin nila sa probinsya? A. Maglalaro. B. Magbabakasyon. C. Maliligo sa dagat. Pang-apat, anong damdamin ang ipinakita ng magkapatid sa kwento? A. Malungkot. B. Masaya. C. Galit. At panglima, ano ang nakita ng magkapatid habang naglalakbay? A. Kagandahan ng kapaligiran. B. Kagandahan ng bundok. C. Umaandar na bisikleta. Heto ang ilan sa mga salitang ginamit sa binasa mong kwento. Basahin natin ang mga ito. Magbabakasyon, makakadalaw, naglalakbay, magkapatid, kagandahan. Mula sa mga mahahabang salitang nabanggit, ay maaari tayong makahango ng payak o salitang ugat, gaya ng bakasyon, dalaw, lakbay, kapatid, at ganda. So, sa salitang magbabakasyon, ang salitang ugat ay bakasyon. Sa salitang makakadalaw, ang salitang ugat ay dalaw. Sa salitang naglalakbay, ang salitang ugat ay lakbay. Sa salitang magkapatid, ang salitang ugat ay kapatid. At sa salitang kagandahan, ang salitang ugat ay ganda. Pagyamanin, pinatnubayang pagsasanay isa. Tingnan ang larawan. Isulat sa sagutang papel ang pangalan ng larawan at sa lungguhitan ang salitang ugat. Ngayon, unang larawan, ano ang pangalan niyan? Ang salita ay makikita natin sa salitang kaarawan. Pangalawa,
Ano ang pangalan ng larawan? Ang salita ay makikita natin sa salitang palaisdaan. Pangatlo, makikita natin ang salitang ugat sa salitang kabahayan. Pang-apat, panglimahan. Ano kaya ang pangalan ng larawan mula sa salitang panglimahan? At panglima, kabundukan. Ano ang salitang ugat? Sagutin mo na. Pinatnubayang pagtatasa isa. Guhitan ang salitang ugat sa loob ng panaklong na makikita sa mahabang salita. Guhitan o salungguhitan ang sagot. Mabilisan. Ano kaya ang salitang ugat dyan? Abil, bilis, malis. So, salungguhitan mo. Pangalawa, natahimik. Pangatlo, madalian. Pang-apat, kahusayan. At panglima, pahalagahan. Sunod, pinatnubayang pagsasanay dalawa. Isulat sa sagutang papel ang salitang ugat na nakapaloob sa mahabang salitang nakatala. Unang bilang, kalikasan. Ano ang salitang ugat sa salitang kalikasan? Pangalawa, pinagsabihan. Pangatlo, kaarawan. Pang-apat, kagandahan. At panglima, kaputian. Pinatnubayang pagtatasa dalawa. Kopyahin ang sumusunod na salita at bilugan ang salitang ugat. Uulitin ko. Kopyahin ang sumusunod na salita at bilugan ang salitang ugat. Una, nahihirapan. Pangalawa, naglalampaso. Pangatlo, lumalakad. Pang-apat, kinakausap. At panglima, lumilikas. Bilugan mo ang salitang ugat mula sa salitang niyan. Malayang pagsasanay isa. Lagyan ng check ang kahon ng salitang ugat na makikita sa mahabang salita. So, piliin lamang ang salitang ugat at lagyan ng check ang kahon. Unang bilang, kagubatan. Ano ang salitang ugat? Atan, gubat, kagub. Tama, gubat. So, lagyan mo ng check ang kahon dyan sa tabi ng salitang gubat. Sagutin mo ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, at panglima. Malayang pagtatasa isa. Isulat ang salitang ugat ng salitang may guhit. Unang bilang, mabilis na nagapangan ang mga batang scout. Ano ang salitang may guhit or salungguhit? Tama ang salitang mabilis. Ngayon, isulat mo sa kahon ano ang salitang ugat na makikita sa salitang mabilis. Sagutin mo ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, at panglima. Malayang pagsasanay dalawa. Lagyan ng check kung tama ang may guhit na salitang ugat sa pangungusap at X kung hindi. So, lagyan lamang ng check. Maari mong ilagay ang check dyan sa ibaba ng salita na may salungguhit. Pwede rin naman sa ibabaw. Una, nagmadali si Ed dahil tanghali na. Tingnan mo ang salitang may salungguhit. Mada. Yan ba ang salitang ugat ng salitang nagmadali? Kung oo, lagyan ng check. Kung hindi, lagyan ng X. So, sagutin mo ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, at panglima. Malayang pagtatasa dalawa.
Isulat sa kahon ang salitang ugat ng bawat salita. So, isulat mo ang salitang ugat. Isa-isip. Ang payak na salita sa isang mahabang salita ay tinatawag nating salitang ugat. Ang salitang ugat ay makikita sa mahabang salita dahil ito ay dinagdagan na ng panlapi. Ang pag-unawa sa binasa ay isang paraan upang makilala natin ang salitang ugat na nakapaloob sa mahabang salita. Ngayon, punan ang sumusunod na talahan na yan. Magtala ng 3 natutuhan sa aralin. Gaano kahalaga sa iyo ang mga ito? Lagyan ng check ang sagot. Ano ang 3 natutuhan mo sa araling ito? Isulat mo dyan. Tapos, gaano ito kahalaga sa iyo? Kung ito ay napakahalaga, i-check mo ang bilang 5. At kung hindi ito mahalaga, i-check mo ang bilang 1. Gawin mo na. Isagawa. Basahin ang bawat sitwasyon. Piliin ang letra ng wastong sagot. Una, naglalakad kayong magkaibigan. Walang ano-ano, bigla kayong hinabol ng aso. Aling payak na salita ang maaari mong sambihin? Tandaan, payak na salita, ibig sabihin salitang ugat lang, walang panlapi. A. Tumakbo ka. B. Takbo. O C. Takbo ng takbo. Bilugan mo ang iyong sagot. Ngayon, sagutin mo rin ang pangalawa, pangatlo, pang-4 at pang-5 bilang. Tayahin. Piliin at lagyan ng bituin o star ang salitang ugat na nakapaloob sa mahabang salita sa bawat bilang. Una, isinasama. Ano ang salitang ugat? Isin, inas, sama. Kung ano ang iyong sagot, lagyan mo ang kahon ng bituin o star. Pangalawa, pangatlo, pang-4 at pang-5. Sagutin mo na. Karagdagang gawain. Panuto. Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na mga salitang ugat. Sumulat ka ng isang simpleng pangungusap lamang. Gamit ang mga salita sa ibaba. Halimbawa, iyaman. Pangalawa, bait. Pangatlo, bilang. Pang-4, sayaw. 5, turo. Gawin mo na. Kung tapos ka na, ay maaari mo nang itago ang iyong module. Maraming salamat mga bata. Paalam!